In Matthew 17, verses 14 to 20, when they came to the crowd, a man approached Jesus and knelt before him. Lord, have mercy on my son, he said. He has seizures and is suffering greatly. He often falls into the fire or into the water. I brought him to your disciples, but they could not heal him. O unbelieving and perverse generation, Jesus replied, how long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy here to me. Jesus rebuked the demon and it came out of the boy, and he was healed from that moment. Then the disciples came to Jesus in private and asked, why couldn't we drive it out? He replied, because you have so little faith. I tell you the truth, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will be moved. Nothing will be impossible for you. Luke 17, verse 1 to verse 6. It says, Jesus said to his disciples, things that cause people to sin are bound to come. But woe to that person through whom they come. It would be better for him to be thrown into the sea with the millstone tied around his neck than for him to cause one of these little ones to sin. So watch yourselves. If your brother sin, rebuke him. And if he repents, forgive him. If he sins against you 7 times in a day and 7 times come back to you and say, I repent, forgive him. The apostles said to the Lord, increase our faith. He replied, if you have faith as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. May God bless His word. Makakaupo na ho tayong lahat sa presensya po ng Panginoon. Gusto ko pong gamitin yung mismong nakalagay ho sa text ho natin here in Luke 17 verses 1 to 6, dun po sa verse 5. The apostle said to the Lord, increase our faith. Ito po ang gagamitin ko pong title sa umaga pong ito. Lord, increase my faith. Or marahil sinasabi ho natin lahat sa Panginoon, Lord, please increase my faith, just like the disciples of the Lord Jesus Christ. Ang tema ho natin for this month of July is about unlimited faith. When we say unlimited faith, dahil meron ho tayong unlimited God, kaya dapat magkaroon po tayo ng mga unlimited faith. Ang daming unlimited ngayon, no? Aware ho ba sa mga unlimited ngayon? Yung mga naka-globe dito, may mga unlimited text. Yung Unli Text 20, that is unlimited text the whole day. Magpakasawa ka rin ng kaka-text. Ako dahil matipid ako minsan, nagre-register ako yung Super 25. Unli text and unli call, whole day, 24 hours. Kaya lang hirap mag-registro. May uso pa rin unlimited ngayon. Punta ka ng yung mang-inasal, unlimited rice. Ang daming unlimited. Pati ho yung pagkain minsan talagang unlimited, pati yung katawan po nila, unlimited na rin. Praise God. Huwag nyo tingnan yung katabi nyo. In Luke 1 verse 37, Jesus said, for nothing is impossible with God. Kung kayo ang lalaking merong suot ng parachute, are you going to jump? Sabi ko kay Dudes, kasama ko sa media room mo kasi si Dudes everyday. Sabi ko, Dudes, check mo nga yung opening video ko. Kung ikaw ang taon to, tatalon ka ba? Magtitiwala ka ba dun sa maliit na telang nasa likuran mo na kapag hinila mo, sigurado kang bubukas? Sigurado ang walang malfunction dun sa mga rope o dun sa mga strings na meron? Chinyek back, baka may butas o baka may sumabutahe, biglang pinalitan, backpack pala na walang laman. Anong pagtalo mo hinihila? Nasaan ang parachute? You know, marami yung mga tao sa mundo, madalas tayo po'y nakaharap spiritually sa ganong klase po ng sitwasyon. Problems, challenges sa buhay, iba't ibang mga obstacles sa buhay, and we need to jump. We need to jump doon sa mga ganong klase ng mga challenges. But my question is, kaya ba nating magtiwala sa Diyos? Kaya mo ba nating magtiwala sa Panginoon? Kaya mo bang ibigay ang buong pagtitiwala mo sa Diyos this morning? Kung ano man yung mga challenges na hinaharap mo? Ako, sabi ko kay Dudes, mukhang nagkaroon ako ng panibagong pangarap.
Dating gusto ko mag-wall climbing lang, mag-rock climbing lang. Kahit yung mga improvise na mga wall lang sa MOA, pwede na yun eh. Pero sabi ko, mukhang may gusto kong gawin ngayon. Gusto kong mag-skydiving. Gusto nyo ho? Subukan natin. Yun ho bang pagtatalon ka na? Tignan ko lang ho. Baka kailangan pa magpabipi tayong lahat. Well, marahil hindi man ho tayo nakaharap sa ganong klase po ng sitwasyon, but spiritually, sa mga challenges sa buhay po natin, meron tayong ganong karanasan. Paano ko malalampasan ng mga bagay nito? Kaya ko bang magtiwala sa Diyos? Ang mga disciples po humarap kay Jesus. Nung sila po'y nakaharap sa isang pagkakataon, isang batang na demon possessed. Kung tutusin, napakababaw na kaso ho nun. Pero nagsumbong yung mga magulang nung bata, ang sabi niya, Lord, yung mga anak, yung mga disipulo mo, hindi nila mapagaling ang anak ko. Tinawag ho ni Jesus mga disciples, maybe ni-rebuke ho niya. Ang sabi ho ni Jesus sa mga disciples po niya, ano ba naman kayo? Oh, unbelieving generation. Ang tagal nyo na akong kasama, hindi nyo pa ba naintindihan yung buhay na meron tayo, ang puhunan dito, pananampalataya. Kayo ng mga malilit ang pananampalataya. Right there and there, pinagaling ni Jesus at lumayas ang demonyo dun sa bata. Madalas po kapos ang ating pananampalataya sa Diyos. Madalas po kapos ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Madalas po kulang ang ating kaalaman kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Sabihin nga ho nating lahat, Lord, increase my faith. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Alam nyo, sa isa pong taong katulad natin na matagal na ho nasa church, maybe umaatin na ho tayo dito for 10 years, naabutan na ho natin ng mga history ho ng GIL Pampanga. Minsan ang nagiging kalaban po natin yung pong familiarity na lang sa Diyos. We know God, yes. Na-experience natin ang Diyos, opo. Pero minsan kailangang meron tayong matutunan na umandar pa rin yung ating pananampalataya. May mga kapatid po nagtatanong sa akin, Pastor, bakit nung una akong nakakilala sa Diyos, bakit yung prayer laging nasasagot? Nung una po kong born again, Pastor, ang dami yung milagro nararanasan ko. Pero Pastor, nung tumatagal, bakit parang hirap na? Pastor, bakit parang ang tagal? Pastor, bakit ang wala? Gusto ng Diyos, lumalim ang ating pananampalataya. Amen po ba? Gusto ho ng Diyos ma-develop yung ganong klase ho ng faith. In Matthew 13, verse 54 to 58, basahin po natin ito. Ang sabi ho dito, coming to his hometown, he began teaching the people in their synagogue, and they were amazed. Where did this man get this wisdom and these miraculous powers? They asked. Isn't this the carpenter's son? Isn't his mother named Mary? And aren't his brother James, Joseph, Simon, and Judas? Aren't all his sisters with us? Where then this man get all these things? And they took offense at him, but Jesus said to them, only in his hometown and in his own house is a prophet without honor. In verse 58, sabi dito, and he did not do many miracles there because of their lack of faith. Dahil kasama ho nilang lumaki marahil sa lugar ho nila, si Jesus. Familiar ho sila kay Joseph bilang isang karpintero. Familiar ho sila kay Mary bilang isang ordinaryong housewife. Familiar ho sila sa mga anak ho ni Joseph, kapatid sa laman ni Jesus, naglalaro, nagtutumbang preso, nagbahay-bahay, nadadapa, umiiyak. Masyadong familiar. Kaya nung gumawa ng himala si Jesus, nung nilaunch ni Jesus yung kanyang ministry, ang daming mga grabing himala sa mga nearby cities and provinces. Pero mismong sa lugar ho niya in Jerusalem, ang sabi ho ng Lord sa kanila, alam niyo kung bakit walang milagro kung masyado na-perform dito? Para praising, maybe because of familiarity. Siguro sa buhay natin, bakit wala nang masyadong himalang nangyayari sa buhay mo, nasanay na lang ho tayo.
na laging Sunday magsisimba, morning magde-devotion, Sunday magsisimba, hindi na ho natin dinidesaring mas malalim na pagkakakilala sa Diyos. Hindi na ho natin inuutusan ng ating sarili na utusan mo ang sarili mo, just like David. Oh, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Yung bang turuan natin ng sarili ho natin na laging yumakap at magtiwala sa Diyos every day. Hindi yung parang laman tayo ng church, buhay natin, nasa church, pagdating sa bahay, ganun pa rin, etc. Familiar na lang ho tayo. Gusto niyo ba ng milagro sa buhay? Sabihin po natin lahat, Lord, increase my faith. Palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah! Ilang katotohanan po about faith. Ano bang dala nito sa atin? Number 1, faith brings us peace and enable us to enjoy it. Napaka-basic po nito. Faith brings us peace and enable us to enjoy it. Ang pananampalatayang totoo na nanggagaling sa Diyos, ito'y nagbibigay po ng purong kapayapaan, hindi dahil marami ho tayong mga resources, kundi dahil alam natin ang Diyos kasama ho natin. In Matthew 17 verse 14 to 16, sabi ho dito, when they came to the crowd, a man approached Jesus and knelt before him. Lord, have mercy on my son, he said. He has seizures and is suffering greatly. He often falls into the fire or into water. I brought him to your disciples, but they could not heal him. Sa una, ang approach ng mga magulang, dinala sa mga disciples. Pero nagugulumihanan yung mga parent dahil nakikita yung anak. Alam niyo naman, pag ang magulang, di ho ba? Pag nagkakasakit yung anak ko natin, lahat gagawin. Kumakapit tayo sa patalim para gumaling lang yung anak ko natin. So itong magulang na to, talagang hinanap yung mga gumagawa ng milagro at nagpapagaling. Balitang-balita sa buong syudad ang gumagawa ng milagro ang mga disciples ni Jesus. Especially si Jesus being a superstar. Pero pagdating ho doon, nakita ng mga magulang, ano ba ito nangyari mga disipulo ito? Ba't mukhang wow, mali yata yung mga formula nila? Gulong-gulo yung magulang. Pero nagpunta yung magulang kay Jesus, nadama ho yung kapayapaan ng puso. Ang sabi ng magulang, Lord, hindi kaya ng mga disipulo mo yung anak ko. Please, pagalingin niyo pong aking anak. Alam niyo po, right there and there, naranasan po ng magulang na ito ang grabing kapayapaan sa kanilang puso. Bakit? Nakita ho nila ang resulta ng kanilang pananampalataya. Amen po ba? Ito po isang katotohanan. Kapag po mababaw ang ating pagkakakilala sa Diyos, ang dali ho nating malito sa buhay. Decision makings, plans for your career, plans for your family, yung gusto mong gawin sa buhay mo, yung detalyadong gusto mong gawin sa buhay mo, kapag hindi ganon, ka-sold out ang pananampalataya mo sa Diyos, mahirap kang magdesisyon. Lagi kang lito. Hindi mo alam anong business ang bubuksan, hindi mo alam kung saang bansa ka pupunta, hindi mo alam anong negosyo ang papasukan mo, anong trabaho ang kukunin mo, kung estudyante ka, hindi mo alam anong course ang kukunin mo. Sinabi ng nanay ko, mag-teacher daw ako. Sinabi ng tatay ko, mag-architecture daw ako. Sinabi ng lolo ko, mag-seaman daw ako. Sinabi ng lolo ko, mag-Japan daw ako. Ano ba talaga, kuya? Pero alam niyo po, pagkabuo yung ating pagtitiwala sa Diyos, then you pray, ramdam ho natin kaagad yung kapayapaan sa isipan po natin. At nandun po ang guidance po ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Palakpakan naman natin ng Panginoon. Hallelujah. Yung dalawang teksto na binasa ko, gumamit ho ng symbol ho si Jesus about faith. Kung ang pananampalataya kaninyo ay sinliit lang ng butil ng mustasa, at kapag ito'y tumubo sa inyong mga puso, pwede mong sabihin sa bundok na yan, mula dito hanggang doon, lumipat ka. In Jesus' name. Kung kayo mga disciples, gaano kayo kakumbinsido sa ganong impression kay Jesus? Sabi siguro ng mga disciples, ay, posible naman ito. Mukha niyo namin basta kasi. Ay, buto ka na. Kita. Ay, ito. Pwede ito. Talagang namin. Kaya, in Jesus' name, lipat ka doon. Ay, pwede.
Marahil, kung titignan ho natin yung mga disciples, kung ilalagay natin yung sapatos po natin sa kanila, palagay niyo ho, maybe there is doubt. Pero dahil may pinakita hong resulta si Jesus sa mga disciples, right there and there, may isang batang gumaling. In-encourage si Jesus sa kanyang mga disciples, tignan nyo to. Kung anong pwedeng magawa ng isang tao, merong buong pananampalataya. Pero hindi yung sinasabi ni Jesus literally sa kanyang mga lingkod na yung bundok na literal na ililipat mo, no? Siya po'y pumapatungkol sa bawat bundok ng iba't ibang suliranin sa buhay po natin. Pinakita ho ni Jesus sa kanyang mga alagad kung anong maaring magawa ng isang taong katulad ho natin, kahit ordinaryong tao ka, kapag buo ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Praise God. Maraming milagro sa buhay po natin. Amen po ba? Do you want miracles? Sabihin po natin again, Lord, increase my faith. Palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah! Meron pong isang farmer ho na naghahanap po ng isang labor ho niya sa kanyang farm. So, hindi ho niya kaya yung trabaho, so nagbigay ho siya ng parang advertisement or parang promotion. Naghahanap po siya ng upahan na farmer sa kanya pong lupain. Nung may dumating pong isang ordinaryong lalaki, Kristiyanong lalaki, ang tanong ho ng may-ari ng lupa, Brad, hanggang saan bang kaya mo? Magaling ka ba? Opo. Pagtanong niyo po ako sa paligid po, nagkilala po ko bilang isang farmer. Ang sabi nung may-ari ng lupa, pwede ka nang magsimula. Sabi ho nung hiner ho ng lalaki, sabi ho niya, isa lang ang pinapangako po sa inyo, sir. Nakakatulog po ako sa gitna ho ng bagyo at unos. So after ho ng ilang araw, ilang buwan, maganda performance ng farmer, then bigla ho may dumating na sakuna. Ang lakas po ng hangin, binayo ho talaga yung bahay talagang nagliliparan na. Biglang sumigaw yung may-ari ng farm. Sumisigaw, galit na galit. Kasi nakita ho niya, wala yung kanyang upahan na lalaki. Sana sa lalaki, di ba nakikita ang nagliliparan na yung mga bubong sa kapitbahay, yung aking mga investment, yung aking mga inipong palay, baka masira, baka mabasa, magliparan, etc., etc. Pumasok ko sa kabina, yung may-ari ng farm, nakita yung upahan, tulog na tulog. Naghihilig pa. Sabi ho nung lalaki, nung may-ari, gumising ka dyan, bumabagyo na, ano ka ba? Sabi ho nung lalaking inupa, sir? Ano problema, sir? Sinabi ko, tali mo lahat. Ako na nga lang, lumabas po yung may-ari ng farm, chinek lahat. Yung mga alagang hayop, yung ipong palay, lahat po. Nakasecure. Bumalik ho yung may-ari ng lupa dun sa lalaki at sinabi ho niyang, tama ka nga. Kaya mong matulog kahit may bagyo at unos. Pakitanong nga ho yung katabi niyo, kaya bang matulog kahit may bagyo ng buhay? That is peace. Amen? Yun po'y kapayapaan, hindi pwedeng bilhin ng salapi. Na alam mo, kahit maraming suliranin sa buhay mo, pagtungtong ng alas 8 ng gabi, after mong kumain, habang nagme-meditate ka, nasandal lang ang likod mo. At pag nasandal ang likod mo, wow! Hindi yung katulad ng ibang sobrang yaman ng mga tao, nasa kanila lahat ng pera, pero